Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga naunang aklat. Ang mga Hudyo o di kaya ay ang mga Israel ay batid nila ang pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay nabanggit at nakasaad ang kanyang pangalan, ang kanyang mga katangian sa mga naunang aklat. Subalit dahil sa pandaraya at pagsisinungaling, ang mga kataga at mga katangian na ito ay tumutukoy sa pinakahuling propeta ay binago, tinanggal o di kaya ay itinago ang katotohanan. Tulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ibig sabihin ay alam din nila na ang kanilang ginagawa ay isang gawaing paglilihis ng katotohanan mula sa mga salita ng Diyos. Isa pang talata mula sa banal na Quran, sinabi ng Allah, mayroong isang grupo mula sa mga angkan ng kasulatan, yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab, ila akhiril ayah. Pinadudulas nila ang kanilang mga salita tungo sa pagsisinungaling, na ang kanilang layunin ay upang linlangin ang mga tao. Sinasabi nila, ito ay salita na nagmula sa aklat ni Moises na Taurat. Sinasabi pa nila, ito ay salita na nagmula sa Allah. Subalit ito ay walang katotohanan. Kaya sinabi ng Allah, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sila ay nagsasabi ng mga kasinungalingan laban sa Allah. Isang talata mula sa banal na Quran bilang patunay na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit, nakasaad ang kanyang pangalan at mga katangian sa mga naunang aklat. At isang propeta na nauna sa kanya na nagpahayag sa kanyang sambayanan na ang susunod sa kanya bilang propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng sinabi sa banal na Quran, ipaalaala mo Muhammad sa iyong sambayanan. Noong si Jesus na anak ni Maria, siya ay nagsabi sa mga angkan ni Israel, Hu angkan ni Israel, katotohanan, ako ay sugo ng Allah para sa inyo, na ito ay pinatunayan ng aklat na nauna sa akin katulad ng Taurat na ibinaba kay Moises. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. At magbibigay ng balita sa inyo tungkol sa isang propeta na susunod sa akin pagkatapos ko na ang pangalan niya ay si Ahmad. Sino ba itong Ahmad? Siya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ng propeta sinabi niya, mayroon akong 5 mga pangalan. Kabilang sa 5 mga pangalan na yan ay Ahmad at Muhammad. Kung ating titignan itong tinatawag nilang Biblia na pinanghahawakan ng mga angkan ng kasulatan, bagamat hindi nabanggit dito ang pangalan mismo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa matinding pagkakasira ng aklat na ito, subalit mayroon pa ring natitirang mga diwa ng katotohanan tungkol sa propeta na ito ay tumutugma sa totoong kasaysayan ng Islam. Nabanggit sa Bagong Tipan sa John 16:7 sa Biblia, ito ang sinabi di umano ni Jesus. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito ang tagapatnubay kung hindi ako aalis. Sino ba itong tinutukoy ni Jesus na tagapatnubay na susunod sa kanya pagkatapos niya? Siya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang katangian ng propeta ay tagapatnubay, tagapagturo at siya ay habag para sa sangkatauhan. Isa pang talata tungkol sa propeta, sinabi ng Allah, ang propetang hindi marunong bumasa at sumulat, yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Matatagpuan ang kanyang pangalan, ang kanyang mga katangian, at saan siya magmumula, ito ay matatagpuan sa aklat na ibinaba kay Moises at aklat na ibinaba kay Prophet Jesus alayhi masalam. Isang talata mula sa Biblia na ito ay matutunghayan sa Deuteronomio sa Lumang Tipan. Ito ang sinabi, ito naman ang pagpapalang binigkas ni Moises.
na lingkod ng Diyos bago siya pumanaw. Si Yahweh o di kaya ang Diyos ay napakita sa Sinai at nagliwanag sa Sair at nagliwanag sa bundok ng Paran. Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Maaaring ang talatang ito ay tumutukoy sa tatlong propeta. Ang una, ang sinabi dito na nandun ang Diyos sa Sinai, ang tinutukoy ni Moises ay ang sarili niya bilang paghirang sa kanya bilang propeta ng Allah. Sapagkat sa bundok ng Sinai siya kinausap ng Allah sa ganap na pag-usap na walang namagitan. Katulad ng sinabi ng Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Pangalawa, nagliwanag sa Sair. Ito naman ay tumutukoy kay Prophet Jesus. Ang Sair ay isang lugar sa Palestine na kilala hanggang sa ngayon. At sa lugar na ito ibinaba ng Allah ang Injil para kay Prophet Jesus alayhi salam. Pangatlo, nagliwanag sa bundok ng Paran. Ito naman ay tumutukoy kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang Paran ito ay lugar na kabilang sa pangalan ng Makkah o di kaya ay pangalan ng bundok na nakapalibot sa Makkah. Ang unang revelasyon na ibinaba ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kabanata Al-Alaq na sa panahong yaon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa loob siya ng Kuiba Hira sa bundok ng Nur, Jabalun Nur sa Makkah. Ano ba ang katibayan na itong Paran ay siya rin ang Makkah? Ito ba ay pinatunayan din sa Biblia? Oo, pinatunayan sa Biblia. Hindi lingid sa ating kaalaman na si Prophet Abraham alayhi salam ay pinatira niya ang mag-ina, ang kanyang asawa na si Hajar at ang kanyang anak na si Ismail sa Makkah. Ito ay malinaw sa kasaysayan ng Islam. At ito ay malinaw rin sa kasaysayan ng Biblia. Ito ay matutunghayan sa Genesis 21:20. Ito ang sinabi, hindi pinabayaan ng Diyos si Ismail. Siya ay lumaki sa ilang ng Paran at siya ay naging mahusay na mangangaso. So iyan ang katibayan na si Ismail ay lumaki siya sa Paran. Ang Paran ay yan ng Makkah. At sa kasaysayan ng Islam ay malinaw na si Prophet Abraham ay pinatira niya si Ismail at saka si Hajar na kanyang asawa sa Makkah. At diyan sa Biblia ay sinabi rin na si Ismail ay lumaki siya sa ilang ng Paran na yan ay matatagpuan sa Genesis 21:20. So yan ang ilan sa mga kasaysayan tungkol sa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakasaad at nabanggit ang kanyang pangalan at mga katangian sa mga naunang aklat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.